Si Christian Bala ay isang negosyanteng taga-Poland na may-ari ng isang cleaning company. Sa simula, matagumpay ang kanyang negosyo, ngunit sa kalaunan ay bumagsak ito, dahilan para siya ay magdeklara ng bankruptcy. Sabay ng pagbagsak ng kanyang negosyo, unti-unti ring nasira ang personal niyang buhay. Nagkaroon siya ng mga bisyo, kabilang ang pangbababae at labis na pag-inom ng alak. Ang kanyang asawang si Stasha na matagal nang nagtitiis ay nakipaghiwalay sa kanya matapos matuklasan ang kanyang mga panloloko. Ang hiwalayang ito ay lalong nagpabagsak kay Christian na naging depresyonal at nahirapang makatulog. Hangad niyang makipagbalikan sa asawa, ngunit imbis na magbago, nagsimula siyang mag-obsess kay Stasha. Umabot na nga din sa punto na nag-hire na ito ng isang private investigator para pasundan si Stasha upang malaman ang mga galaw nito at pinagkakaabalahan. Ngunit iba ang natuklasan ni Christian. Nakikipag-date na si Stasha sa isang bagong lalaki. Ito nga ay si Darius na isa ring negosyante. At dahil sa matinding selos, isang gabi nagpakalasing ng todo si Christian at saka pinuntahan si Stasha sa kanyang bahay upang komprontahin ito. Ngunit dahil sa init ng ulo at sa epekto ng alkohol ay nasaktan nito si Stasha. Inamin din nitong nag-hire ito ng isang ngang private investigator na nagbigay sa kanya ng mga impormasyon sa ugnayan ng dating asawa at ni Darius. Ng selos at galit, nagdesisyon si Christian na gumawa ng marahas na hakbang. Tinawagan niya ang opisina ni Darius gamit ang isang payphone. Nagpanggap bilang kliyenteng interesadong bumili ng advertisement. Dahil sa pagiging mapilit, nakuha niya ang personal na numero ni Darius mula sa sekretarya nito. Nag-set si Christian ng meeting kay Darius at sila nga ay nagkita. Hindi malinaw kung ano ang naging pag-uusap nila, ngunit madaling napasakay ni Christian si Darius sa kanyang pagpapanggap at sumama naman si Darius sa kanyang sasakyan. Lingid sa kaalaman ni Darius, ay nagpapanggap lang si Christian na isang kliyente. Dinala ni Christian si Darius sa isang tagong lugar. Doon ay naging bayolente si Christian kay Darius. Binugbog, sinaktan, itinali nito si Darius. Hindi din ito pinakain ng biktima bilang parte ng kanyang pag-torture dito. Ilang araw din itong hinostage ang biktima bago tuluyang itinapon ang katawan ng biktima sa isang ilog. Si Darius ay buhay pa nang itinapon, ngunit dahil hindi ito marunong lumangoy, ay tuluyan din itong nalunod at nawalan ng buhay. Kinuha ni Christian ang personal cellphone ni Darius at ibinenta sa online selling website. Ang katawan ni Darius ay natagpuan ng mga mangingisda 4 na linggo ang nakalipas. Tumawag ang mga ito ng mga pulis at agad namang dumating ang mga otoridad sa lugar. Ngunit na mga panahon na yun ay halos wala silang makitang clue sa kung sino ang may kagagawa ng pagpatay sa biktima. Makalipas ang 6 na buwan, dahil sa walang lead ay nadrop ang kaso ni Darius at hindi siya nabigyan kaagad ng hustisya. Sa kabila ng nagawang pagpatay, namuhay si Christian ng parang walang nangyari. Sa katunayan, nagsulat pa siya ng isang crime novel na tila hango sa mismong krimen na ginawa niya. Ang bida ng nobela ay si Chris B. Meron itong malaking pagkakahawig kay Christian mula sa kanyang personal na buhay hanggang sa paraan ng pagpatay at pagbebenta ng murder weapon online. Ang libro ay na-publish at nakabenta ng libo-libong kopya. Hindi alam ng mga mambabasa na ang aktang ito ay base sa isang totoong krimen. 3 taon ang lumipas bago muling nabuksan ang kaso ni Darius. Isang detective ang nagre-review ng mga cold cases at napansin ang nawawalang cellphone ng biktima. Matapos i-trace ang serial number nito, natuklasan nilang ito ay naibenta online ng isang taong nagngangalang Crispy.
Masusi nitong inimbestigahan si Christian at napag-alaman nga niya na nasulat nito ang isang libro. Kaya siya, kasama ang iba pang police officers, ay binasa ang libro na ito upang makakuha ng lead na magdidiin na si Christian ang pangunahing suspect sa krimen. Inimbitahan nila si Christian sa presinto para matanong, ngunit agad ding nakauwi ito dahil hindi sila nakakuha ng sagot na magdidiin dito. Ngunit nagkaroon ulit sila ng isa pang break nang matrace nila ang card na ginamit ni Christian sa pagtawag sa payphone bago kidnapin si Darius. Nakuha nila ang serial number nito at na-detect na bukod kay Darius ay tumawag din ito sa iba pang numero. Tinawagan nito ang kanyang mga magulang at iba pang kaibigan. Si Stasha naman ay hindi masyadong cooperative sa mga pulis, pero sinubukan pa din ng mga pulis na makipag-usap sa kanya. Nang pumayag ito, ay ipinabasa ng mga pulis ang librong isinulat nga ni Christian. Sa libro nga na ito ay may isang babaeng karakter na nagngangalang Sonia. Ang karakter ni Sonia ay hango sa ex-wife ni Christian na si Stasha. Laking gulat ni Stasha sa ginawa ng asawa matapos basahin ang libro nito. At matapos nga nito ay nakipagtulungan na ito sa mga pulis. Dito isinalaysay nito na isang gabi ay nakipag-date siya kay Darius. Nang malaman nito ni Christian, ay galit itong pumunta sa kanyang bahay at maging ang tungkol sa private investigator. At ito nga ang mga impormasyon na kinakailangan ng mga pulis para makulong na si Christian. Sa huli, si Christian ay nahatulan ng 25 years na pagkakakulong para sa brutal na pagpatay kay Darius. Ang kaso niya ay isang paalala na walang lihim ang hindi nabubunyag at ang mga akalaing nakatakas ay hahabulin pa rin ng hustisya. Maraming salamat sa pakikinig. At kung mahilig ka sa mga ganitong contents, please don't forget to hit like and subscribe. Kung meron ka namang mas makabagong idea o detalye, ay maaari mo namang itong ilagay sa comment section. Marami pong salamat at laging mag-ingat. Like and subscribe.